there guys! Welcome back to my channel. This is me again, Shay. Third week of October na and yes, bare months na talaga and maraming nagtatanong, papaano nga ba sisimulan pa din si low carb way of eating natin? And lately guys, I just want to share, ang dami talagang mga ganap outside na mga kailangang puntahan and kailangan kong bumalik ulit sa ating basic na way of eating. And lately, I have a very super cravings na ating low carb recipe na pwede nyong gamitin if you are a beginner or nagbabalik kay low carb or recently na ginagawa si low carb and naghahanap ng recipe na pwede ninyong itry. So, dahil dyan, samahan nyo akong magluto today. Yung cravings ng yummy and easy na napaka-cheesing pizza, tara, luto tayo. Para sa ating ingredients, napaka-basic lang. Meron tayong eggs and meron tayong pork giniling. Meron din tayong cheese, syempre, para sa mas exciting nating pizza. And meron din tayong bell pepper na optional din naman. Na-ready ko na yung mga ingredients, guys. Scrambled ko na si egg, nahugasan na si meat. And na-ready ko na yung part ng cheese na gagamitin natin. At nahiwa ko na rin si bell pepper at ang ating sibuyas. So, super excited na talaga ako sa recipe na to. Bakit? Dahil gagamitin natin today from Little PH ang pink Himalayan salt na to na nabili ko doon sa National Low Carb Day Year 2 na pinuntahan natin. For sure, excited ka na rin. So, tara, simulan na natin. So, nilagay ko na yung pan and for our oil, ilalagay ko ang ating Baguio coconut oil. So, kahit anong low carb approved oil ay pwede nyong gamitin or yung mga oil coming from the meat para mas natural and mas tipid na din. So, ingat lang sa mga Baguio coconut oil, guys. Make sure na it's pure coconut oil na pipiliin ninyo. After mailagay ang ating coconut oil ay ilalagay na natin ang ating sibuyas and igigisa lang natin siya hanggang medyo mas maging lighter yung kanyang itsura. All of the root crops na pagdating kay low carb ay out, pero pagdating sa pampalasa katulad ng sibuyas ay pwede naman natin gamitin kasi hindi naman tayo nakaka-consume ng sobrang daming sibuyas sa isang recipe. Next ay nilagay ko na ang ating bell pepper. Si bell pepper, guys, ay sobrang gustong-gusto kong ihalo sa mga food. Number 1, yes, pwede naman siya kay low carb dahil hindi siya mataas ang carb content. At the same time, may vitamin C din siya and gustong-gusto ko yung effect ng pagkatamis na natural nitong si bell pepper natin. So, yes, pwedeng-pwede nyong gamitin ang red bell pepper. Kapag medyo naluto-luto na ang ating bell pepper, ayan, ilalagay na natin yung ating meat. Para sa meat, pwede kayong gumamit kahit ano. Pwedeng chicken na giniling, pwede ring beef, pero today, yes, mas gusto ko si pork giniling na gamitin. So, ayan, ihahalo lang natin siya doon sa mga ingredients na igisa na natin kanina and hihintayin natin siya na maluto. Para sa mga beginners na naghahanap pa ng more recipes na makakatulong sa inyo, meron tayong available na playlist Beginner's Best na po pwede ninyong i-check dahil meron dong mga yummy and easy recipe na po pwede ninyong pagsimulan. Kapag medyo na luto na ang ating meat, pwede na tayong mag-add ng ating mga pampalasa. So, at this point, in-add ko na ang ating paminta or ang ating pepper and pwede na rin nating i-add ang ating salt. Again, para sa ating salt, Little PH Pink Himalayan salt ang ating gamit, pero hindi naman siya sponsored, guys, pero napakadali niyang gamitin. Para sa mga beginners, kung wala pa kayong budget
para makabili ng Himalayan salt. Okay lang na mag-start kayo ng rock salt, yung mga salt na nabibili sa palengke. So, wag matakot na maglagay ng salt sa ating food or sa ating drinks dahil yon ang ating source of electrolytes na sobrang kailangan natin when doing low carb. After na nating mailagay yung mga pampalasa, hayaan muna natin siya na maluto ng mga 5 to 10 minutes para maluto ng sabay yung mga ginisa nating ingredients with our meat. And after a few minutes na yan, eto na siya. And hinati ko yung ating meat kanina. Kaya kung makikita ninyo, medyo onti na lang siya dahil maliit ang aking pan. Kailangan kong gumawa ng 2 sets na ganito. And babalikan na lang natin yung half mamaya. 3 eggs yung ginamit ko. So at this point, ina-add ko na siya dito sa naluto nating meat and other ingredients. Unti-unti lang natin siyang ilalagay and hahayaang maluto with this mixture or this ginisa natin na meat. After nyan, kung gusto nyo pang dagdagan ng pepper or salt para sa added na pampalasa, nasa sa inyo yon. For me, gusto ko pa siyang lagyan ng paminta and medyo konting salt and hahayaan natin siyang maluto. Hihinaan ko lang yung apoy and babalikan natin siya later. Para mas maging okay ang kanyang pagkakaluto, much better kung lalagyan natin ng cover ang ating pan and balikan natin siya mga 5 to 10 minutes ulit. After ng ilang minuto, ayan na ang kanyang itsura and mukhang medyo mag-dry na ang ating egg with the meats and this is the perfect time para i-add ang ating keso or ang ating cheese. So, wala akong melted cheese guys. So, low carb approved na keso ang ating gamit today. Tapos, hiniwa ko lang siya ng maliliit na ganyan and i-add lang natin siya dito. So, depende sa inyo kung gaano karaming cheese ang ilalagay ninyo. Kung kayo ay beginner and medyo may pagka-sensitive sa mga cheese, syempre, kukontrolan din natin yung paggamit dahil anything na sobra ay hindi rin naman maganda. So, for me, cravings is real sa cheese. So, let's go and add lang natin ang cheese na aking ni-ready. So, nakita niyo yan, super duper excited na ako sa ating cheesy day. Next na i-add naman natin na yung ating mga raw ingredients na itinabi ko kanina, ang ating sibuyas. Okay sana kung white na sibuyas pero medyo pricey siya sa amin dito sa palengke and ang available ko lang today ay ang red na sibuyas. So yan na muna yung gagamitin natin. Syempre itatop din natin siya ng red na bell pepper na yan para mas feel talaga natin na kumakain tayo ng totoong pizza. So, ilalagay lang natin siya ng unti-unti dito and then, wait lang din tayo ng mga 5 minutes lang and magiging ready na itong napakasarap and super, for sure, magiging craving satisfied nating egg pizza. Tinakpan ko siya guys and babalikan natin siya later. After few minutes guys, sobrang excited na ako. So, hinihiwa ko na itong ating egg pizza. And, syempre, after nyan, ay i-cool down lang natin ng konti. And, ready na yan para sa ating plating. First meal of the day, ayan ang aking plato guys and hindi ko na nailuto yung half na pork giniling natin with bell pepper kasi mas gusto ko na pala siyang i-side na kasama nitong kainin ng ating egg pizza na ito. So yan, napaka-yummy talaga nitong ating egg
pizza na no need for oven, and yes, kayang-kaya mong lutuin kahit na ikaw ay beginner. So, mukhang craving satisfied talaga kasi tingnan nyo naman, sobrang sarap and napakabango niya kung naaamoy nyo lang from here. And hindi lang din ako ang nag-enjoy sa aking low-carb pizza day na ito dahil kasama ko ang aking little bossing today. Ayan, sobrang excited na rin daw siya sa pizza. I hope na may natutunan kayo today, guys. If you do, please click on like, make sure to comment, and make sure to subscribe for more weekly videos. So, i-enjoyan ko na ang aking pizza day today na sobrang sarap naman talaga. See you on my next video. Bye!